At makanyan mo naman kareng katamong kapatid na makapalibot ket ikisulip na malyaring makagising o matud ngeni makapanalbe po karen darat nga oras at kareng katamong kamag-anak kaliguran a kayabe po keng grupo ngayni. At tagdustane po yung katamong programa at yung kakatamo pong topiko para kening Aldo ngayni as ne pong kaulaga yapin po tungkol keng lugod. Tungkol po keng lugod. So ana po keni, I love them that love me. Luluguran ko la, detang lulugod ka na ako. O kaluguran ko la, detang lulugod ka na ako. One Lord, One Savior, Kapampangan, Triskelion, 170th Online Bible Study and Prayer Meeting. So, makayanta na po kalambat kayong programa ngayon ni October 2021 niya po may kumsa. Ang gana po kayong panahon na kasalukuyan at manaligtaan mo po. Impamisasan neto, ngaliya mo po kaya tiking kapatiran at kaya tiking sulit. Ang gana po kayong kaligtasan. So, umpisan tayo po yung katamo pa mag-aral, king susing talata, na mayagi ya po, king kawikaan o proverbio, Kapitulo 8, versikulo 17. King Amanong English, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. So itong pamagat na po, itang mumunang party na ning sita sa ini, kaluguran ko la, detang lulugod ka na ako, abata na detang mantong ka na akong akit na ako. So ini po, muya po kayong lugod at pag-asa, pero tinya pong instruction o katuruan na kailangan tayo po maintindihan at pamintuan. Ganakan tamo pakamala na kapatid. Ngayon nga ng regalo, reward o gantimpala na biyena ng kakatamong Diyos. Panaya pong ating kayantabe kapag subukan o anak yung English a corresponding test. Kalupa na nga ng poema, lelang ano po ning Diyos, king sangayon kay kayang wangis, petok na ano kayang mula na ning Eden atin pong tanaman o puno o kaya po itang tree of life na mami pong immortality. Ela mate. Ano kailangan magobra, yung gawanda mo ay maghilap pong tapat. Uling at tunangan po ka rin. Pero at ilang kondisyon, baka nito, magdaton lang ka rin o manatili lang po ka rin. Nano po yung kondisyon, itang mamintula. Anya nang linabagla po, kayang amano na ng Diyos, kayang kautusan na ng Diyos, kaya palwala no po ng Diyos, King, Paraiso o bulan na yung event. Bakit po? Uling ang nungat nila pong access o akakit de apapangan de itam tree of life magyaya pong immortal sinner in tao. Kaya ita pong pepal wala na lang lugod po ita uling enebring maging makasalanan kabang biye ing metong tao. Nya pinanin po yung milyari dinubing kasalanan gedi mika kamatayan. So ngeni sabihan na po geni kaluguran pula detang lulugod ka na ako. Bala mo isipan tayo at lalawin tayo. Bala mo tinyang kondisyon na ing lugod na ng Diyos. Pero yung baluta mo, ing lugod na ng Diyos, unconditional love, alayang kondisyon. Pero atin niya pong kondisyon. Kaya kalupa na po ng pengari, ita mo, although ini ilustrasyon niya mo, ikating kang anak, nagewa mo na yung ganaganak, kabait na, ganat ng paragul me, pag-aral me, iningat me, sustentuan me, ingatan me, gagabayan me, pero may giya pong suwail. Alakan tiro nga isto kaya nune paneme pong pakamalan at luluguran. Makanano kaya ing pagramdam mo ikang tatang. Makanya naman po king Diyos. Dapat ing Diyos, siyempre, itang lugod na, naabot isipan ng isip na ng pangkaraniwan na tao. Pero kaya pamag-aral ini, ay tindihan tayo po, king saup na po ng katamong banal na Diyos. So, pasibayo, kaluguran ko lang, dat alulugod ka na ako, dat ang mantun, manyaliksik ka na ako, akit na ako. Kinitin niya po sinabing early o maranon. So, sabihin tayo pong maranon na mantun, muli sabihin, panahon niya, aluway tang abak maranon. Ngini, nung akilala mo yung Diyos, o nung pantunan mo yung Diyos, ngini mo nagawan, ali bukas sa lima kadwa. Kini po, pinaka tanyag o sikat, sitas, kaya ba na kasulatan, balo din nga po rin Kristiyano ini, ana pong sinabi, John 3:16, makanya ning lugod na ning ipa, o ning Diyos, kaya king sulip, o kaya sa libutan, at binyening bugtong ng anak, na nino man ing maniwala kaya,
mate nune magmanayang bihelanganggan. Andiyan kini pong pangako ngayon aki iya po itang kondisyon. Ano po yung kondisyon? Whoever believes in Him, nino man ning maniwala kayo. Nya kailangan mo pang maniwala. Pero kay Santiago 2, Kapitulo 2, ing kasalpantayanan o pamaniwala, iya po sapat nung alaya pong kalakip o kayantabeng gawa. O maniwala ka, ting Diyos, kaya ka naman dapat, panepo ka, taluwas, ketang paniwala mo, gagawa kang katampalasanan, po karapat dapat na apbusa na katamo, kaya katamo kasalanan, kay ba't ng mete. Kanya yan, kay ba't ng mete ni ginutay sa Kristo, na isabi ng kawigaan, ibinasataan din, I love them those who love me. Kay ba't na pong mede ning Ginoo tayo sa Kristo na busnawan tayong kakatamang kasalanan, kailangan luguran tayo naman. Nungali, mi kawani tamo po kaya, ing kapahamakan yang dasan tamo. Kaya nilawan tayo po 1 John 4:19, unang 1, Kapitulo 4, versikulo 19. Ana pong sinabi ng banal na kasulatan, we love Him because He first loved us. Liguran tayo, uling minuna na katang liguran. Ano po italugod na? Ita pong kambing igpa, binyening bugtong na anak. Ganakan tamo, ing party na ni igpa, iya po malagwa. Sakripisyo yan naman. May nakang ako may kasala ko nung ating ka nakalalaki at iyakabod, iyang mate, imbis na kanako. Iya po malagwa ito. Yan malyarin naman maglalang pasibayong ada ng poeba o teya miglalang ulimping makanya ning lugod na ning Diyos keng tao. Ngayon ana po, kaya luluguran tayo, uling minuna na katang liguran ng Diyos, burita sa biyanita, penamdaman tamo, ingkayang lugod, tinggap tamo, inappreciate tamo, pekamalan tamo, itang lugod na ito. Kaya po, ing tutuki, 1 John 4:9, unang 1, Kapitulo 4, versikulo 9. In this was manifested the love of God towards us. Ini may yakit ing lugod na ning Diyos kaya katamo because that God sent His only begotten Son. Po, kawangis na po ning John 3:16. Uling binyene pedalana ning igpa, ingkayang bugtong anak, ketiking sulip. That we might live through Him. Nano po yung purpose, nano po yung kayang layunin. Baka nita kano, bumieta mo, king kapamilatan na ning ginutang sa Kristo. Bakit may tetapuwa rin yan Mabiyeta mo po rin kamatayan na duhay mo rin sabihan. Kamatayan pong physical, ang po pang kamatayan na spiritual. Ngayon, iyada ng po yaba, ni kasalala, kailangan lang mate. No ko rin tayo po haki iyan. Roma 6:23. Ano pong sinabi? For the wages of sin is death. Ano? Ing kabayaranan ng kasalanan kamatayan, kailangan mataya po iyada ng po yaba. Pero dapat ing kaloob o regalo na ning Diyos, biyaya nga lang hanggan king kapamilatan ng Kristo kay katamong Ginoo. Ini po, balansi ang balansi. Itang kasalanan, imbunga na magiyang kamatayan. Pero yung regalo na ning Diyos, ibiyaya nga lang hanggan king kapamilatan na ning Ginoo tayo Kristo, nga nung nino maning maniwala, maminto magpasakop. Tayo po kakalingon itang tauling party. May niwala ka, mumuna ito kailangan magpasakop. Kay ba't maminto ka karetang kayang. Tus hapin po yung kumpleto na sangkap na ning kaligtasan. Dapat justified tamo o inari na katangganap ning Ginoo. Yan yang meteya. Pero eya po mayayari ka rin. O meteya para kay katamo pero taglus-taglus ka pa kayang kasalanan. Nakatamo po aligtas. Aligtas na katamo po niyang magkasala tamo. Ngayon akilala tayo at kilalanan tayong kasalanan tamo. Kailangan tamo pong magpasakop at maminto kaya. Yan po yung sasabihan ng banal na kasulatan. Nung nino man ning maniwala kaya, bumiyaya na uling itamo kailangan tangan mate. Nanisabihan na ning Roma 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Itamuan ka no, tao, magumpisa ka nga da, naggana po kay tauling sa alilahi. May kasalatangan po. Dino po sumabi kay katawang yatami kasala, 1 John 1:8, sabi na po yung banal na kasulatan, alayo yung katotoang kayo o malaramyo. Ngayon, isasabihan for all have sinned and fall short of the glory of God. Anya itamuan, may kasala tamo, may kulang tamo king kalolatianan ng Diyos, nya ing kabayaran na ng kasalanan, kamatayan. Baka nita tamo mate,
Kay ba't tayo tinggap Ginoo tayo sa Kristo, kailangan tamong maniwala, maminto at magpasakop. Nami po yung kamatayan na pisabihan na mangeni, alwa na po yung physical na kamatayan, nune itang espiritual na kamatayan. Kaya mete kang espiritual na kamatayan at mete ka di na tanging panahon. Physical, mete ka. Potang kadwanan panyatang ng Ginoo sa Kristo, ingganting pala po, abiyelang hanggan dagat-dagatan niya pong api. Anya kailangan ganakan tao, pakamalan na kabatad, at walang pupuntalan, biyelang hanggan o ing banwa, paraiso, o kaya po ing dagat-dagatang api o impyerno. Ala ng aliwa, alang purgatorio king banal na kasulatan, at gagalang tala naman, dahil reliyon, puro ala po makasulat. Na kanyang paman, Chemete ko, dala ka panalangin. Uling ene makapagpuri ing mete, ene makalugod, enya naman po relate kaya katamo kaya tanaya kasabi. Ing kayang diwa magbalik ya king Diyos, ing kayang katawan magbalik ya king gabun. Nya, ini po, sabihan na kaya katamo, habang ating panahon, maniwala tamo at maminto tamo. Ngeni, nano yung patune na yung tao kaluguran ng Diyos. Kung na mo rin bawat Kristiyano, kaluguran may Diyos. Opo, kaluguran kayong Diyos. Balo na po ng Diyos ta. Pero makanano tamo nga patunayan. Nano yung sasabihan ng banal na kasulatan. 1:14-21. Nya ali ganang mamaus king lagyunan ng Ginoo. Basta tayo man po yung Mateo 7, Kapitulo 7, versikulo 20-21. Ali ganang mamaus ka na ako, Ginoo, Ginoo miligtas lang. Nunera at darapat king kalooban na ningigpa. Namin kalooban na ningigpa. Wala na po, pag-aralan tayo. He that hath my commandments and keepeth them, it is that love me. Maka na naman sabihan na ikaluguluguran me, sabihan na po ni Ginoong Kristo, yung sinabi kanini, deta po kanong maminto ka rin kayang utos, at ingatan nala, ila rin lulugod ka na ako. And he that loveth me shall be loved of my Father. At itang lulugod ka na ako, luguran niya naman ingig pa. And I will love him, luguran kaya naman. And will manifest myself to him. At mayakit imbiye ko, king biyena ning lulugod at maminto karen kautusan. Kini po malino yung malino, pakamalan na kapatid, 1-2. At yutakin lalam na ning biyaya. Roma 6:15, 6:1 at 2 at 15, sasabihan na po nito. At yung uling at yung kakeng lalam na ning biyaya, taglus kakeng kasalanan, aliya na. Nune tuparan mo rin kautusan. Nanuwaring kasalanan. Pagsalangsang king kautusan, 1 John 3:4. Anya yung kasalpantayanan po kailangan buyo. Ana po kaya ni sinabi, I will manifest myself to him. Detang maniwala, detang linugod, detang meminto king kayang kautusan. Lugurane ning anak, lugurane ning igpa, at mayaki iya, ing biyan ng Ginoo Kristo, kaya makaya niya po ing sangkap na ning at ing sita sa ini at makanyan mo naman ing kaligtasan. John 14:15, paneya pong daramdaman kining programa ini. Nung kaluguran mo ko, tuparan mo rin kautusan ko. Nano po rin utos na rin, dahil utos na pong Ginoong Kristo, apulo lang kautusan. Deta pungutos ng Moses, detang keng hain, keng kalinisan, at nano man bagay, para keng babae, keng lalaki, karen levita, may pako na po ito, kaya binigin tayo sa Kristo. Pero reta nga pulong kautusan, kapilan man nalila po may pako. Bakit po? Subukan mo makamate, manako ngayon, nung ka makulong. Kasdan mo, keng aluan lugar, mate ka naman. Buri na sabihan dito existing law. Nung isipan tamo ating kasalanan ngayon, mayakit kaya tiyato, uling ating kautusan. Nung alang kautusan, alang kasalanan, sabi na naman banal na kasulatan. Pero mayayagit ating kasalanan, ating marok, ulimping, ating malalabag ang kautusan. Ganakan tayo po, nung kaluguran na yung Ginoo, kailangan mong maminto ka rin kayang utos. Ngayon nung tatabo po kitang kadwang party, nanitang kaya katamong mumunang sita, sana. Seek me early. Nanin po rin sabihin itang saliksikan no pantunan meng maranon. O kaya, panintunan mo na ngini. Hanap po kayo ng Jeremiah. Jeremias Kapitulo 29, versikulo 13. And ye shall seek me and find me. At ika panintunan mo ko at akit mo ko.
When yes shall search for me with all your heart. Ay, ito po yung kondisyon. Ana, potang panintunan mo kung buong puso mo. Kailangan panintunan me, peche me, penintun, me akit. Napakananong may ang panintunan. Happy po ito. In kasalpantayanan, Roma 10:17, sasabihan na po, in kasalpantayanan, magumpisaya kayang pamakiramdam. Yan po mag-umpisa yan sa dili mo, kabud mo niya akit, alipo. Yan po makanyan. Iya da na po ba mga na may upsay kasalpantayan, may karamdam na po kay pa. Basan tayo po ing lumang tipan, ing bayong tipan. Paneya pong makanyan ng sasabihan. Nino rin disipulos, nino rin 12 disciples, 12 apostles. May karamdam nila po kay ginutang Yesu Kristo. Anya, kailangan pakiramdaman me, apot ang may niwala na ko, kailangan may pamuring saliksikan na maminto ko. Ayan po, when ye shall search for me with all your heart, buong puso may ano pong panintunan at saliksikan in Diyos. Makaya niya po isasabihan ng banal na kasulatan tungkol po kitang seek me early. Panintunan o saliksikan mo po. Ano na po? Taglos tayo po. Matthew chapter 7 verse 7. Nakakabaluya pong baluyin ng sita sa ini. Ask and it shall be given. Anyaran me at bibigyan ko. Seek and you shall find. Pagtunan me at akit me. Knock and it shall be open unto you. Katukan me at may bukla ko. Buri na po sabihin yan, panyaya na po yan, imbitasyon na ng ginutang sa Kristo, malagwanangan pong gawan ni. Actually, gawanan na po Pamadmela lang iyato, metene ing Ginoong Kristo. Kaya pong Revelation chapter 13 verse 8, last part. Ana po sinabi, the lamb that was slain before the foundation of the world. Metene ing kordero, bayaman nila lang iyato, uling nung nagkasala yaman ng tao, kalupa na kada ng poeba, ating mabuspo king tao. Kanya, ngini yan, nung panintunan me, nung manyawad ka, nung katok ka, ano, bibiyangan kaya yan. Nano po yung buri na sabihan nini, ing Diyos, gewana na yung party na. Nakatamo malyaring iligtas na, tamo po, tayong kilagalalanan, tayo pabintuan. Teya pong minsan, baka ni taratang, ganagan ang kasalanan tamo kitang nilabas sa panahon. Nako, may patawaran la. Ngining kasalukuyan, magumpisa na mo, tana malyaring magkasalang sa sariyan mong kasalanan, balikan mo itang luma mong pangatao, nungali, nakaatakpan, nakaaingatan itang grace o biyaya. Kahit po amin misinterpret tayo itang grace. Isipan tamo, itang biyaya, we are under grace. Bala mo diyang gawa na kang gawang kasalanan. O mo panintunan. O kamanalangin. Kamanya liksiking banal na kasulatan. Aliya po makanyan ning sasabihan na po ning banal na kasulatan. Nung iga at suka keng lalam na ning biyaya, maniwala ka, maminto ko, magpasakot ko. Hapin po yung tune alalam na ning biyaya o makapasakot king biyaya or grace. Yan po masalaya po yan, kailangan tamo mong gawan tamo itang party tamo. Uling yung Diyos, gawa na ning party na. Kining Isaiah, kapitulo 55, versikulo 6. Seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. Hindi po yung sita sa ini, sasabihan na ating takdang panahon o itangaman ng palugit or probation. Sasabihan na, panintunan meng ginukabang malyari me pang akit. Bakit datang warin panahon na yan mo na akit? Datang puta, call ye upon him while he is near. Maus ka kaya, manalain ka kaya, purian me, kabang malapit ya. Datang yung panahon ni palawot tamo po, uling naning kasalanan. Nyangin, ikabang at syuka tamo kiti sulip, mabiyeta mo, pakamala na kapatad, kapamilya, kakaliguran. Ing panyaya, ayan po imbitasyon. Panintunan me, saliksikan me, ing Diyos, kabang malyari ya pangakit. Mahus ka kayo, abang malapit iya pa. So, ini po yung sasabihan. Ang 11 tayo, yung sasabihan na king Amos chapter 8 verse 11. Ini po ang ilustrasyon na ini. Igit ke, king internet. Anya pa pong March 11, 1916. Mikat taggutom po ket ang panahon na ito, kay Europe.
Gini, akit mo rin tinapi, ayan po, parang tao chula po kitang gulot na ning fence o ning bakod. Kailangan nila pong midi ng tunggal-tunggal banta pantay-pantay ing tanggapan makapanganlangan. Mi kataggutom ket ang panahon na ito. Nano sabihan na pong Amos chapter 8 verse 11. Ana po sinabi king salitang o wikang English. Behold, the days come, said the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Nano ya po king amanong kapampangan. O niya na datanging panahon. Sinabi, ninong sinabi, the Lord God, ing ginong Diyos, that I will send a famine in the land, magparala kong tagutom king gabon. Ano, keti king sulip, not a famine of bread, alikano king, tagutom, o salot king tinape. Nune, ali mo naman king inuman o danum. Nune ketang pamagkaramdam king amano na ning Ginoo. Buri na po sabihan nini, ating palugit, datang panahon, andyan pang bisa ka pang magramdam, buri me pang saliksikan, na malyari. Bakit po? Niyari ni itang palugit mamiyaya pong palugit o probation. Baka nita, intindihan tayo po itang palugit na ito, mamiyata pa pong metong pang-ilustrasyon, kening king banal na kasulatan. Pero taglos tayo pa itang Amos 8:11 kening verse 12 naman. Ana nanong gawan na rin tao po tang edanayakit, edaned pantuning Diyos. And they shall wander from sea to sea. Muntala po kano kayong dagat at dagat. Bro sabihin mo, muntala kayong mga laut at lugar. From the north even to the east. Kaya kano pong ilaga po kayong amanwandang silangan. And they shall run to and fro to seek the word of the Lord and shall not find it. Muntala kayo, di muntala ka rin, ana. Para pantunan de kanu, ingamano na ning Diyos. Pero, eda na yakit. Anya itamo, mapalad tamo kapatad. Andyang etamo, mikikita ka paharapan. Kini online, atin tamo pong panahon, pagkakataon, pag-asa, pribileyo, na makapag-aral tamo king banalayan ano. Minsan niya mo booking paruminggo, alaya man po metong ang oras, o sabihan ta na metong yang oras, pakamalan tayo po. Nung nano'y nga balo tamo, sikapan tamo, panalangin tamo, na mayakit king biya tamo. Nano datangin panahon, andyang puri may pampantunan, emo na yakit. Uli na nitang palugit a binyena ng Diyos kaya katamo. King balayang Israel din ninanay pong palugit, malampung banwa, 70 weeks or 490 years. 490 years. Nano pong milyari. Mag-umpisa po ng telakading kuta ng Jerusalem. Anyang sinira na po Nebuchadnezzar o ng Babylonia. Ang gana po niyang baronggan po Esteban. 490 years po ito. Kaya ba't nireject na po yung Ginoong Kristo? The chosen people of God, Israel, the Jewish nation, nireject na po yung Ginoo. Anya itapunturo yung Israel. Ngayon panahon na ini. Tipunan na ng Diyos, aliya po makanyan. Ing Israel po, ene po literal Israel. Ing Israel, bulin sabihin po, overcomer. Tetang menagumpe karetang karelang kasalanan. Kambe na ning biyaya, lugod na ning Diyos. Nya na po ngayon. And shall not find me. Dana ako akit. Nano po yung palugit na pag-aralan tayo. Kaya mo, kening Proverbs, kawikawan, 1:28. Then shall they call upon me, but I will not answer. Manalain ka kanu, pero nakapakiramdaman ng Diyos. Iyan ng Diyos sa lugod. Diyos sa matulid. Binigyan ng bugtong na anak, meteya, para miligtas tamong kitang mumunang kamatayan na para karang ganaganang makasalanan. Pero kay ba't na po nito, kailangan tamo pong maminto at magpasao. Ano po? They shall seek me early, but they shall not find me. Itasusing talata, Proverbs chapter 8. I love them, those who love me, and those who shall seek me early shall find me. Ano naman po kayo ni? Andiyan po kanong panuntunan niya, pang maranon. Tanay ka nung akit. Bakit to? May kanya ni ing amano na ning Diyos. Bala mo, ko kontraya, aliya po. Imburi na sabihan nini, atin niya pong palugit. Atin niyang hangganan, itang biyaya, itang kasalpantayanan, itang lugod na everlasting love, itapuat chuyang at chu niya, ita timpupin justice. Ing marok, Mateo. Ing maya, bumiyo.
Hapin po yung justice. Mo po lugod ing luklukan no trono na ng Diyos. Love, justice, ita po nga mandang righteousness, tang mercy o pakalulu. At chulangan po rito. Kaya kailangan, ganang tao pa kamala na kabatad, ating hangganan. Kalupa na yung dagat, Mariana Trench, pinakamalalam na puro tinyang hangganan. Ing dagat na malalam at tinyang hangganan. Ing biyege ti kusulip ating hangganan. Itang lugod, karetang, yaman wandang repentant sinners. Deta po magsisi karelang kasalanan, ita mo po dapat deta, ita po manatiliyo. Pero detang sinabing, I love you, o tangkay, eka maminto ka rin kautusan, eka tanggap kaya tang biye alangagan. Kaluguran da ka Diyos, tangkay, manako, tangkay, makamate ka. Ay sasamba ka Diyos-Diyosan. May managagawa na ka, ing para mo, ing kan Diyos ang para mong tao. Pangalunya ka, at tinakangasawa po tangkay, at ing kapangaluwang abayan. Tangkay, chismosa ka, marites ka, maglaram ka. Kahit pagimbutan mo, ing bandida rin, libang tao. Kamaminto ka rin kaya kang pengari. Kaya gusto, obey your parents in the Lord. Ha? Atin tamo may bibigkasan nga ano na ning ilagyo na ning Dios ken alang kabuluhan. Gana kan mengal do na Sabado maldo magobra ka puro yung Sabado ka magobro ika ang poreng sa bayan mo. Uling ing yato lalanganan ning Dios ken kapil milataning maldo at binasbasane ing tagapitong do. Ida ta poreng kautosan na reta kailangan mayakit na kay katamo. Alila po para kareng Israel deta. Para karen naman gana-ganang tao. Uling in Diyos, binyanin kautusan kay Mount Sinai, alipo king Kanaan. Buri na sabihan para karenyangan pong buong tao o keting buong sulit. Kaya sabi ko, hindi, subukan makamatengin, nung nga kamakulo. Uling ating batas, ating kautusan. Yan po. Taglos tayo po yung pamagaral tamo. Ay ning palugit aman ko. Ating hangganan po niya gana-gana kaya di sulit. Itang lugod na ng Diyos ba, dapat sasabihanan ng banal na kasulatan, everlasting love you. Pero itang kondisyon, detang lulugod kayo. Detang maniwala, maminto kayo. Uling ita mo, nakatamo, aluguran ng Diyos, nung tayo kaluguran. Nino po yung mumunang halimbawa? I-Lucifer. I-Lucifer. Kaliguran ni Diyos in Lucifer, opo, yapi nga manwanda pong covering cherub, kaya tayo at tutukiya po kayong trono na ng Diyos. Iya po king rangko kay ba ng Jesus Christ. Iya po yung covering cherub, kalabi na po Gabriel. Itang two covering cherub, kaya pong Ark of the Testament o Ark of the Covenant. Pero nanong gawa ng Satanas? Migrebelde yun. Manyari na bang luguran ng Diyos Satanas? Kaya panahon na ine, pakamala na kabatad, kakaliguran. Kalugurane po no manumbalik kay Satanas. O nenong manumbalik kay Satanas naning gawa na dinami ni yato, dinami nakatamo, ba't na magkasalata mo, kalupa na, magrebelde na mo king Diyos. Sana intindihan niya po itang halimbawa ng itang everlasting love. Itang ilustrasyon na po ito po, Satanas. Malyaran na luguran ng Diyos si Satanas, andiyan pa magrebeldiya. Dadami noon ng tao, baka nito, labanan day pa. Aliya po. Anyapin natin yung kondisyon. Ngayon inano po itang palugit amanong. Inutos na ng Diyos. 120 years. 120 years na pong gagawan ng daong o yung arkay ni. Kaya bawat pukpuk, apin po yung mensahe, datang yung panahon, nanap lumbugi yato. Nano nga, kaya po kayong letrato. Yung ilustrasyon. Kalyande po inowa. Uling ketang panahon na ito, sabihan ng banal na kasulatan, man mumuran. Panemo po nga move. Uling masantingin panahon ketang panahon na ito. Mapali, marimla, anya, akit mo ken letrato ilustrasyon Kalyan de, mga nanong mo sabihan ng lumbog keni muran, man mumuran keti king sulit, padal ang tao. Aki yan naman kay ilustrasyon, nino rin memento, maparetang animal. Memento lapu, linubla po ken daong. Datang taong lelanganan ng Diyos, agpangking kayang wangis, dinila ng kabyasnan para kilalanan ng Diyos, memintula po, alila po. O na ng milyari, kay ba na yung 120 years? Istuya ba itang pangaral ng Noah na muran? Opo, minuran.
40 days and 40 nights bago tayo po ito. Misa raya po ngayon itang pasbol. Ange, kakitse po, bisa lang loob ng tao, abukla na yung nawayan, aline po. Ninong menyer, agpangkemba na nakasulatan, itang anghel, inutos na ning Diyos, sarane po yung pasbol. Api nga manuan na pong probation o palugit. Ating hangganan. Anyangin itambag, baka saya takitigin sulit, dini na nakatampa na uning Diyos, nakilalanan tayo, na kaya tayo mapagramdaman, tayo managagana ka, tama mga panalangin, tama kapag banal na kasulatan, bisaraya po itang pasbol na yung pakalulo, tamo pumiluban dyan kaluburan na kananing Diyos. Nya, gewa na ning Diyos yung kayang party o bahagi, gawan tayo itang kay katamo. Ayan po, ingakakiyukin eh. Gagagala pa po ken. Ama pang background daw po kanda pero ayan katok no katok pero ede po amo na ayan. Pilala mo po relino, buwalula mo. Inaway ng asawa na. Kaya tangatlo na nga ang pore ng asawa da. Nanula po rin kaya beda. Animal la, may mintula rin animal. O din tao walila, happy po hindi kastami da. Andiyan malang Martes kaya yung Kenny magsalita ka na magsalita magaral nung yataw pugawan itang kaya namong bahagi o parte dugura na katamo ng Diyos pakangalan ng kabatad kalupa ng Lucifer liguranan ng Diyos lelangani kabyas nan sikanan ang popang kitang wangis na pong kasanting in description pagpakilala kaya king Bible moro meron nila pupunto burina mas mata siya pa king Diyos malyar na paluguran ng Diyos aline po nano po malyari kaya katamo itang everlasting love at inya pong kondisyon alayang hanggang nalugod pero tinya pong kondisyon pinakantamo at ingan kondisyon at keti king sulit kalupa na yung pamag-aral nung nga ka manigaral lisyo kaya ka manikwan diploma makasadyayat ng diploma para kareta yung ganagan mag-aral at may pasa makanya niya naman po kasi may saraya po ing pasbol na yung pakalulo andiyan pang gumaga at ng gumaga. Andiyan pang ausan na pa yung Diyos, naisabi na din. Andiyan manalangin ka na nakadamdaman na. Andiyan pang pantunan mo kuya mo kuhagit. Munta ka keng no ka rin man lugar, munta ka kita, munta ka rin aliwala iba yung dagat, mo na kuhagit. Uling misa na po yung palugit. Anyapin po yung programa ngayon tinatagan tayo para kay katamo po may kakapatid, kay kapamilya po rin kaliguran. Baka dito po, may kakabaluan tamo, king manalayamano ang po king kaligtasan, king kapamalyatanan ng Diyos, ng Ipa, ng anak ang po Espiritu Santo. So, kaya niya po mayayari, kaya katamo pong presentation, kaya ng oras ay ni, at sana po, atin tamo nga balo, aking pamag-aralin ni, at idakit tayo naman po, king karang kakatamong kakilala. At ipaskil kaya po kayang YouTube ini, ipaskil kaya naman kaya katang Facebook, Facebook group, baka nita rin buri yung idake ini, share po na. Gana mo po kayo ni God bless everyone.